Actually, sir, ah, unang bakbakan ko dito nung pinasok ko yung MILF, nung 14 years old pa ako, sa Camp Umar, no? Camp Umar. So, bata pa ako niyan, running to 15. So, medyo kulang pa yung medyo kulang yung taktika ko noon. Taktika sa pakipaggera. Pero ginawan ko ng paraan yan, sir. Paano ko ma-improve? Paano ko ma-improve yung sarili ko para makilala ko mga opisyal ng MILF? So, gumawa talaga ako ng sarili kong mga diskarte sa pakipag-away. Example nga, kasi nga, ano bang unang training pag pumasok ka? Kasi 14 years old ka eh. Actually, sir, pinasok ko yung walang training yan eh. So, Kasi, nung panahon na yon, basta marunong ka lang umawak ng baril, marunong ka magpaputok, pwede ka na mag-members. example nga, di ba, may MILF sa bawat area. So, sumali ka na lang ganun? O anong nangyari? Paano bang pagsali? Actually, may recruiter yan, sir eh. May magre-recruit talaga yan sa'yo na ikaw, sumali ka sa grupo namin, ganon. So, yan, pinag-iisipan mo yan na mabuti. So, doon ka na maingganyo sa tawag na jihad. Doon ako naingganyo. Kasi yung jihad kasi, yan yung isa yan sa pananamba kay Allah, yung tawag na jihad. Yan yung number 1 na pananamba namin kay Allah, yung tawag na jihad. Ganun ba? Ganun talaga. Ganyan yung ang jihad. Kasi yung tawag na jihad, wala kang tatanggapin dyan na kahit kusang loob mo yan na inialay mo yung sarili mo doon sa kay Allah o para sa katauhan ng Islam. O ganun. Kumbaga, sariling mo yan eh. Sariling, binigay mo yung sarili mo doon sa mga kababayan mo na Islam na para, kunwari, ikaw yung magdi-defense. Isa ka sa mag-defense sa mga tao na may ipit o may gustong manakit sa kanila. Ganun yung tawag ng Islam. Na mataas ang pagtingin sa isang mujahid. Ganun. Paano? Kasi nga, di ba, ang normal na ano yung pagtingin sa inyo pag naging mujahid kayo? Actually, nung time na yon, mataas yung pagtingin ng civilian sa amin. Basta ikaw, tinatawag na mujahidin, mataas kahit saan ka mapadpad na lugar, mataas yung respeto ng civilian ng Islam sa'yo. Paano nila pinapakita yan? Actually, yung mga respeto nila, limbawa, darating ka dito sa barangay sa Lunayan, yung civilian dito, nagtulong-tulong yan sila para mabigyan kayo ng pagkain, mabigyan kayo kung ano yung kailangan ninyo, para may pakita nila na full support sila sa tinatawag na mujahidin. Ganon yung nila. Tapos yung mga babae naman doon, gustong-gusto talaga nila na makaasawa ng mujahidin. Kasi yung mujahidin kasi, sir, yan eh, kumbaga sila yung sundalo ng Islam. Sila yung ng civilian na para kung mayroon man, halimbawa, kung mayroon man tropa ng na papasok dito sa area na to, so kung may masaktan dyan, kumbaga sila yung gaganti para may iganti yung kababayan namin na Muslim na sinaktan ng anumang grupo na sumakit sa kanila. Pero balikan nga natin, sabi mo, yung mga babae, gustong-gusto nilang makapag-asawa ng pero alam naman nilang... alam nila yan. Alam nila siya. Yung kamatayan, di ba? Alam nila yan na yung mujahidin is walang permanente address. Alam din nila na may time. Hindi nila alam na anong oras, anong araw pwede mamatay yung mujahidin. Pero gustong-gusto talaga nila kasi proud din sila doon sa tinatawag na mujahidin. Kasi merong mujahidin, merong mujahidat. Ganon. Meron yung mujahidat kasi, sir, yung mga babae. So meron din? Meron din. Pero hindi yan sinasama sa gera. Yung mga babae. Ang ginagawa lang doon,
train rin yan sila sa mga medicine para kung may masaktan man, marunong sila manggamot. Yun yung ginagawa sa mga mujahidat. So ikaw noon, batang-bata, alam ko yung kuwan ng batang-bata, teenager. Oo, So parang noon, kuwan ka, yung... Kasi may na-interview ako, taga Basilan, dito pa nag-training eh. Oh. Si Nur Hassan Jamiri, dito pa. Dito pa siya nag-training para sa ganon na maging mujahidin, maging mujahid. Pero sa'yo noon, kabataan mo, marami bang katulad mo na ganon yung utak? Yung normal na kabataan na dito? Actually sir, marami. Marami kami noon na kabataan na naging membro ng mujahid. Kasi hindi man basta-basta yung tinatawag na mujahid. Nandyan yung pananamba mo kay Allah. Nandyan yung respeto mo sa bawat tao. Nandyan yung paninindigan mo na kahit anong mangyari, kahit anong oras, kung pasukin ka ng kalaban, lalaban ka talaga. Paninindigan mo talaga na yung lugar mo, pag pinasok yan, kahit dyan ka mamatay, lalaban ka talaga. Yan yung tinatawag na mujahid. Kasi pag hindi mo yan na panindigan, na kahit anong mangyari, kahit anong oras, lumaban ka kung may kalaban, hindi ka pwede tawagin na mujahid. At hindi ka rin pwede tawagin na mujahid pag hindi ka sumamba kay Allah. 5 days, 5 times a day. 5 times a day. Ganon. Pag hindi mo yan ma-perfect, hindi ka rin pwede tawagin na mujahid. So talagang ganon yung disiplina, ganon yung pagkakuan talaga na ito yung aking pananampalataya, Oo. ito yon. Ganon talaga siya. Kamatayan. Kamatayan talaga para lang sa inahangad na kapayapaan ng Bangsamoro. So ikon ko lang. Kasi sa mga na-interview ko sa Sulu, Basilan, sabi nila, sir, okay lang na mamatay kami para sa aming jihad. Sa'yo nun? Yun na nga. Yun ang number 1 na ilagay mo sa isip mo bago mo pasukin yung mujahidin. Handa ka ba mamatay nang dahil sa mujahid? Nang dahil sa jihad? Handa ka ba mamatay nang dahil sa jihad? Nang dahil sa panindigan mo kay Allah? Pag hindi ka handa, hindi ka pwede pumasok ng MILF o ano man yung grupo na dapat pasukin. Pwede mo bang mapeke? Na hindi ka kumbaga hindi mo talaga buo ang loob mo na maging mujahid ka. Pwede ka bang magtagal sa loob ng organisasyon nyo na peke yung ano mo? Yung parang hindi talaga buong loob mo, hindi talaga ano. Actually sir, pwede rin pero kasi mayroon din kumbaga tulad ng gobyerno may mga intel din, no? Ikaw na kumbaga panglabas anyo lang, no? Pinagamit mo lang yung grupo para sumikat ka o para kilalanin ka ng irespeto ka ng katawan. Pwede rin yan, pero ang kinakatakutan kasi dyan, sir, pag si Allah yung nag-ano sa'yo, Naningil sa'yo. yung tawag nila na imbis na akyat ka doon sa langit, baka sa lupa ka lang mano. Yun din yung kinatakutan. O yun ang kinakatakutan. Kaya, yung mujahid talaga is buo yung puso niya, na isakripisyo yung buhay niya na handa siyang mamatay nang dahil sa jihad, handa siyang mamatay para lang doon sa kababayan niya, handa siyang mamatay para marating yung tinatawag na independent, kasi yan yung sir. Yan yung kumbaga nung panahon ng Black Shirt yan. Ang isa lang yung inihingi ng grupo independent. Independent. May kalayaan yung Islam dito sa Mindanao. Ganyan. So ngayon, yung MILF nakipag na yan sa gobyerno, so paunti-unti may negotiation na, nakilala na yung So ganyan talaga yan kasi nung panahon ng MILF, ganun din. Nung panahon ng MILF,
nung nakipag-negotiate tong MNLF sa gobyerno, nanganak yung MNLF. Naging MI. Naging MILF yung natira. Nung nakipag-usap naman yung MILF, ano ba yung natira? Ano yung nagpaiwan? Di ba, BIFF? BIFF yung nagpaiwan. Kaya, hanggang ngayon, hindi pa natin masigurado na normal yung buong Mindanao. Na wala nang grupo na tatayo. Dahil Nandyan pa yung iba na nagtatago na malakas yung paniniwala na dahil sa jihad. Kasi ang tawag sa iba kasi, yung MILF wala na yung jihad ang tawag nila eh. ganon. So, hindi pwede wala yung jihad. Nandyan yun. Pero dapat gamitin yung utak, no? Hindi lang pwede gera. Dapat makipag-usap ka rin sa gobyerno to ballpen yung inawakan mo, hindi baril. Hindi baril. Kasi pag baril ka ng baril, wala mangyari. Kaya umabot ako ng nag-return ako sa gobyerno, bumalik loob ako. Kasi naisip ko rin na paano yung mga anak ko, paano yung pamilya ko. Kung hindi ako lumabas. Malamang siguro, swerte kung buhay pa ako ngayon. Kasi 2019 ako naglabas. So, hindi ko ma-sure kung hindi ako naglabas, kung buhay pa ako. Kasi marami na akong opisyal ng BIFF na hindi nakipag-usap sa gobyerno. Namatay na kasi ayaw talaga eh. Ano ba ang BIFF? Dahil ang gusto ng BIFF, independence pa. Independent ang gusto. So, ang sa inyo, kasi yung MI, hindi na. Independence ang gusto. Actually, hindi naman natin masabi na yung MILF ngayon na kontento na dito sa natanggap nila na ng BARM. Pero alam naman natin na yung mga official dyan sa taas, alam naman nila kung ano yung ginagawa nila. Pero marami rin tayo, sir, na ground commander na hanggang ngayon hindi pa rin sila nakikita, hindi pa rin sila natutulungan. Kaya hindi natin masiguro kung peaceful na ba talaga yung lugar natin sa Mindanao. Kasi MILF commander ka na ulit. Nandito na ako ngayon sa nagbalik na naman ako dito sa MILF, naging batalyon commander ako ngayon. So, ang ko lang dito, makatulong lang na para masubaybayan natin kung ano ba yung kailangan ng tao, ano ba yung dapat na may tulong na kailangan nila, o meron ba silang ipaparating na magpapatulong sila sa gobyerno. Actually, pwede tayo gagawa ng paraan na kung meron man dyan na magpapatulong, tulungan natin. Ano yung dapat na Kasi alam ko, marami pang members ng BIFF ngayon na hindi pa na-return, hindi pa nila natanggap kung ano ba yung o hindi nila na-realize kung ano ba yung mangyari sa pamilya nila. Kung hanggat buhay sila nandyan sila nagtatago. Mahirap magtago, sir. Mahirap talaga. Ikwento mo nga ang hirap ng pagtatago. Buhay. Mahirap. Ano ang style ng pagtatago? Gaano kahirap yan? Kung sa akin lang, na-experience ko lang, sir, no? Nung panahon ng BIFF ako, yung mga anak ko, hindi ko na yan maasikaso kasi tago ako ng tago. Yung asawa ko nagsakit. May sakit na yan. Tapos, wala akong permanente sa bahay. Sa isang buwan, masilip mo yung pamilya mo, 1 oras lang. Isang oras. Tapos, yung pagkain mo pa doon sa pawas, kung saan, bundok ba, hindi mo masigurado kung safe ba yung kinakain mo. Tapos yung pamilya mo, sir, hindi mo masigurado kung nakakain ba, o ano ba yung nangyari sa kanila, mabuti ba yung kalusugan nila. Kasi, kung sa akin lang, sir, mahirap talaga.
Sige, ikwento mo nga kasi maraming hindi pa nakakaalam kung ano yung pawas. Ikwento mo nga ano yung mga style ng pagtatago sa pawas, paano ka nag-survive sa pawas? Ano ba yung pawas? Yan. Yung pawas na tinatawag, yung malawak dyan sa pawas na yan dito na natin sa Northern Kabuntalan tayo, sir, no? Kasi maraming malawak yung pawas dyan. Yung pawas dyan sa Northern Kabuntalan, pag hindi ka marunong manghuli ng isda, hindi ka mabubuhay. Hindi ka mabubuhay Ano mga dyan. isda? Karpa? Karpa, sari-sari na isda sa tabangin nandyan. So, maghanap buhay ka dyan, buti kung may makuha ka. Kasi sa amin na Islam, sir, ang kadalasan sa mga commander, hindi yan makakuha ng isda. Dahil baril lang alam. Baril lang. Unang-una, baril yung alam niya. Alam niya. Pangalawa, meron siyang dala na hindi talaga lalapitan ng isda. Dala, as in. As in, may dala sa May dala katawan ka. na hindi talaga yung lalapitan ng isda. Kahit anong uri ng isda, hindi talaga yan. Kahit anong sisid mo dyan, Japawas, hindi ka talaga makahuli. Ganun ba? Oh. So, ikaw, no? Sige nga. Kasi Naging buhay mo sa naging buhay pawas. ko yan eh. Lalo na nung kasi dito talaga ako na sa pagmembro ko ng BIPIP. Diyan nagsimula yung karanasan ko na masakit talaga. Nung namuhay ako sa pawas, hindi talaga ako makahuli ng isda, sir. Pinagtatawanan ako ng mga kasama ko, bakit hindi ka makahuli? Sa tuwing naguhuli sila ng isda, nilalapitan ko yan, wala silang makuha. Sabi nila, huwag ka mo lumapit dito, doon ka na lang sa bahay, sa kubo. Ganun ba? O, ganon. Unang-una doon, pag wala kang kubo, pagdating ko dito sa area ko sa Northern Kabuntalan, wala kaming kubo, ang dala namin duyan. So, maulan, maaraw, tinitiis namin yan. Ano ba itsura ng... Sige nga, parang hindi Yung pawas dito sa Northern Kabuntalan, sir, may kakahuyan yan. kahit papaano. O, kahit paano may kakahuyan. Mm. So, doon kami. Mm. Pagdating doon, yung mga duyan, nakasabit lang doon sa mga kahoy. Mm. So, gagawa pa kami ng mga kubo-kubo bago masipti yung mga gamit namin. Ang lang namin doon yung bangka, pambot. Na pang... O, pang lang namin, pang travel. Mm. Oh. Sa tuwing naman sabi la, short na naman, gira So, na naman. sige nga, ikwento mo nga kasi nga, first time ko rin maka-interview ng buhay pawas eh. So, katulad yan, di ba? O, ilan dala mo sa pawas doon? BIFF ka? Actually, sir, nung nag-uwi ako dito sa lugar ko sa pawas na to, almost 60 na tao yung dala ko. Ang daming pakainin. dami. Ang daming pakainin. Kasama na yung mga commanders dyan na mga kasama ko, pati yung spokesman ng BIFF by Bungos Faction, Mm. kasama na doon. So sa tuwing may order sa akin na makipag-gera ko dito, actually sir, dumating yung 34th dito, ako yung nag-welcome dito sa area. O, sige, ano ba yung welcome? Kasi ganyan talaga eh, kahit anong unit yung dumating dyan, pag mayroong VIP, sabi nang doon sa taas, welcome mo yung tropa dyan na dumating. Sige nga, ano ba yung welcome? So Kwento yung mo nga, welcome ko dito sa 34th, maalala nila yan, binaming ko sila dito sa dito sa malapit sa baba mismo ng kampo dyan sa may Ulandang. Mm. Di ba meron dyan pumasok na meron bomba na pumutok Mm. doon sa may baba ng kampo. Mm. Ako may gawa noon. Akala ko ba sabi mo kanina, ayaw mo Wala magbalik? man civilian. Sundalo mo yung doon. pala yung diferensya Oh, mo. yun ang doon. Kasi pag may civilian, hindi talaga ako, sir. Bawal yan sa akin na may madami na civilian. So, hindi ko naman yan tinago sa 34th yung ginawa ko. At yung mga resment ko sa kung saan yung mga detachment nila, hindi ko yan tinago sa kanila. Alam nila yan. Nung bumaba ka. Kinuwento ko yan lahat nung bumaba ko. Mm. Lahat wala akong tinira na tinago sa kanila. Kasi bagong buhay tayo eh. Hindi pwede tayo magsinungaling kasi sayang yung plano natin na mamuhay tayo ng mapayapa, pati yung pamilya natin, makasama natin ng mabuti. Mm. Kasi pag magsinungaling ka, useless din yan eh. At Bawal. saka hindi mo makukuha ang respeto ng Oh, hindi mo yan makuha. dati mong kalaban. Pag Hindi mo yan talaga nagsisinungaling ka. makuha. So dito sa 34, nagpapasalamat din ako sa 34. Kasi lahat ng surrenderies dito, walang reklamo. Nasinaktan sila. O ano ba yung ginawa sa kanila? Wala. Buo ang respeto ng 34 sa mga returners natin. Yung nga nabalitaan ko, yan narinig ko na rin sa 40 IB. Kaya nga gulat ako na nandito ka eh. Kasi sabi nila si Commander Aguila talaga yung
nagbaba ng Oo. naghikayat sa marami niyang kasama na magbalik loob? Totoo talaga sir, kasi lahat ng kasamaan ko na dito, kasi hindi ako nagpapalabas na hindi talaga membro at hindi ko kilala. Mm. Kasi sayang yung respeto ng tao sa atin eh. Hindi ko gusto na masira yung respeto ng 34 sa akin na bibigyan ko sila ng hindi membro ng BIPIP at saka hindi kilala. Lahat ng binigay ko sa kanila, yung membro talaga at kilala ko. So, ano ba yung background niyan? Ano ba kung saan ba talaga? Kung saan ba yan? Ano bang klase na tao na yan? O kasamaan ko ba? Kasi lahat ng dito ng panahon ni Colonel Rotera, unang-unang binigay ko sa kanya is 7. Binigyan ko siya ng 7 na tauhan ni Karyalan Paksyon. Mm. From Nabalawag. From Nabalawag. So, nung naging 12 yun, nung panahon ni Colonel Rotera, napasama na ako doon. Mm. Pasama ko doon noong 2019 kasi sabi ni Sir Rotera sa akin, sabi niya, pati ikaw lumabas na rin kasi hindi ko na kaya na kasi maraming unit umahabol sa akin eh. Baka sabi niya, pati ikaw madisgrasya, gano'n. Bigla ka matsambahan ng Matsambahan ka. Buti na lang kung huliin ka kagad, hindi shoot to kill yung sa'yo. Sabi ko, ano ba sir? Sabi ko, baka hindi na ako makakuha ng mga kasamaan ko pag malaman nila na lumabas ako. Oo, sige nga. So, doon ako binigyan ni sir ng kumbaga assignment. Hmm. Binigyan ako ng assignment. Alam ko sinubukan ako ni Sir Rotera noon. Sabi niya, problema mo na yan. Ang importante matulungan kita. Problema mo yan kung paano ka magpalabas ng kasamaan mo. Paano mo sila matulungan, ganon. Huwag mong pilitin kung gusto nila tulungan natin, ganon. Pero gawa ka ng diskarte mo. So, hindi naman naitago yon na lumabas ako. Pinaalam ko yun sa mga kasamaan ko. So, nung malaman nila yan, sir, hanggat sa meron kaming natanggap na livelihood, cash assistance, sabi nila parang maganda yung So, paunti-unti, iniinganyo ko sila. Ganon. Buo yung tiwala ng grupo sa akin, sir. Hindi alam ng Siguro ngayon ko lang sasabihin, no? Kasi ito na tayo eh. Hindi alam ng 34 ng mismo si Bongos Paksyon, tinago ko sa lugar ko. 1 taon. Walang may alam. Kasi Surrenderes na ako niyan, sir. ikwento mo nga si Bongos Paksyon para sa mga hindi nakakaalam kung sino siya. Actually, ito si Bongos. Hindi naman masamang tao yan eh. Mabait. Maunawain yan. Ano lang yan eh. Kumbaga, mainit lang yan kasi siya yung ulo ng grupo ng BIPIP BIPIP 2 kasi ito BIPIP 1 si Karyalan Paksyon, no? Alam mo sir, sa tiwala ng tao sa akin, 2 paksyon na BIPIP na itago ko sa lugar ko yung mga commanders nila na wanted. Kung ibang tao lang ako, marami na akong pera, yumaman na siguro ako kasi si Abu Misri, ilan yung reward? Si Ibrahim Dagadas, spokesman by Karyalan Paksyon, ilan yung reward niya? Abu Swaidi, yung mga bombing, nandyan sa akin noon. Surrenderes na ako niyan, sir. Hindi alam ng, hindi alam ng tropa yan. Pero sinabi ko to kasi gusto ko talaga na yung totoo, yung maibigay ko sa inyo na kung ano yung nagawa ko sa buhay ko, kung ano yung naging karanasan ko, gusto ko talaga na yung nagawa ko, yung maibigay ko sa inyo na totoo lang talaga na ginawa ko. Bakit respetado ka pa rin ng dati mong grupo kahit na alam na nilang bumaba ka na? Kasi maaari mo talaga silang ibenta. Maaari ko silang ibenta pero hindi ko ginawa. Pero yun nga, bakit tingin mo ganun? Kasi napakadelikado. Alam nila may reward yan. Magkano? Alam nila, milyon yung mga reward noon. Pero hindi ko talaga ginawa yun. Kasi bakit? Nandahil sa jihad na tinatawag. Nandun pa rin yung puso ko sa jihad. Kasi nakikita ko naman sa kanila na nandyan sa kanila yung tinatawag na jihad. So, nakuha ko rin sa kanila na huwag pakialaman tong lugar ko sa Mitsayap, Pigkawayan, so binigay nila sa akin yan.
So tinanggap ko sila na itago ng dahil lang doon. Ng dahil doon. Kasi wala na silang matakbuhan noon eh. Wala na, naipit na sila doon sa Maguindanao na ano. Sabi nila, pwede ba kami magtago sa'yo? Kaya mo ba? Sabi ko, kung hindi kayo matakot sa akin, kung may tiwala kayo, pwede. Ganon. Pero may hiling ako. Hanggat nandito kayo sa akin, walang gera na mangyayari sa part ng Mitsayap, part ng Tigkawayan. Kasi pag may gera dito na nangyari, hindi ko kaya itago. Hindi talaga. So binigay yun sa akin, sir. Kaya isang taon sila sa akin na itago. Na kaya ko yan itago sa 34th para lang sa para doon lang sa kahilingan ko na wag nila galawin yung area ng Mitsayap at Tigkawayan. Sa inyong Magindanawan, ano ibig sabihin ba di ba kasi nagbibitaw ka ng salita kasi na ito, alam nila pag magbitaw ka ng salita kasi alam nila na susundin mo di ba na yung respeto ba? Oo. Hindi naman yan parang kasi Magindanawan isang lahi ng matatapang din yan na pag isa rin ang salita din lang kung ano. Pwede mo mga ikwento yung isang utak ng isang Magindanawan warrior na katulad mo. Yung ganun ba na mapagkatiwalaan kanila kahit alam na nilang bumaba na si Commander Aguila? Actually, sir, sa akin lang, no? Kung bakit nagtiwala yung tropa sa akin. Hanggat yung ulo ng BIPF, kung bakit siya nagtiwala, kasi ako meron akong isang salita. Meron ako isang salita. Pag makuha ko yung hiling ko sa opisyal ko, kung may demand siya sa akin, bibigay ko yan. Bibigay ko talaga yan. Pero pag hindi ko yan nakuha, prangka ako Sabi ko, wag kang lumapit sa akin pag hindi mo yan binigay sa akin. Kasi alam nila, before ko pinasok yung BIPF, no? Year 2014, sinabihan ko yan si Ustad Abunawas. Sasali ako sa inyo pero ihinto natin yung pagbabaming dito sa area ng civilian. So, kasi mula nung imailip ako nung kilala ko ni Ustad Abunawas So sabi niya, mula pagkabata, kilala na kita. So sa lugar mo lang sabi niya, Mitsayap and Tigkawayan, Libungan, garanti namin na hindi yan sasabugan dyan sa sentro mismo na may madadamay na civilian. So ako naman, doon ko binigay sa kanila na kaya ko sila itago. Kaya ko sila itago. Kaya ko sila itago sa lugar ko. Na walang makakalam kung sino ba yan sila. Yung ginagawa ko sa diskarte, sir, ganito. Sabi ko, ang trabaho ng tao dito, manghuli ng isda. Bili kami ng lambat. Bili kayo ng lambat, sabi ko. Manglambat kayo dyan para kunwari tao kayo dito sa lugar na to. So, hindi alam ng dumadaan na civilian na ibang tao. Pag panahon na naman ng mais dyan, tag-araw, pinapatanim ko yan sila ng mais, mga gulay. Ilan sila? Marami. Nandoon yung pamilya ni Abunawas, yung mga tauhan niya. Pamilya ni Ubitin, pamilya ni Abu Misri Mama, pamilya ni Abu Suhaidi, pamilya ni King, ni Bungos. Marami ako dyan na itago. Puro wanted. Hindi alam ng tao dito, yung dumadaan dyan na civilian is mga asawa ng tinatago ko yan. Walang nakakaalam. Gusto ko lang talaga makatulong. So, ang purposer ko naman doon, kung bakit ko sila kinuha, kung bakit ko sila tinanggap para maitago. Para makatulong din ako sa gobyerno. Na mamonitor ko yung galaw nila. So, yun na nangyari doon. So, ang ano ko doon, so, malamang ngayon, hanggang ngayon, sir, naging pa tayo, parang may pa tayo sa kanila na kung gusto nila tulungan natin. Willing ako tumulong. Kung sino yung gusto magpatulong na tahakin yung bagong buhay na para sa pamilya natin. Kasi nandito na yung barm,
yung programa ng gobyerno natin is maganda. Ang kinakatakutan kasi sa nung dati, kaya nga ayaw lumabas. Natatakot yung mga lawless group noon. Kasi marami sila nababalitaan na wala din. Yung iba, sinasalvage pa, ganon. Pero iba ngayon. May honesty tayo. Alam mo ngayon. Ano ka na eh. May honesty tayo ngayon. Lahat ng lumabas, hindi nawawala yung livelihood nila hanggang ngayon. Actually, umpisa yung pabahay ko doon. Lahat ng pinareturn ko may pabahay na. Meron ng pabahay. Maganda, malaki yung pabahay para sa kanila. Meron pa sila natanggap ng mga cash assistance para panimula nila na pagnegosyo. Marami na sila. Marami na sila natanggap, sir, na ano. Para talaga sa kanila. Na mga returnees natin from BIFF, marami ng malaki na yung natanggap nila. Sa tulong ng 34th, BARM, marami na yung natanggap nila na livelihood nila. Nandyan na yun. Umpisa na yung pabahay nila ngayon. Yung iba, patapos na nga eh. Mutseng, Nabalawag, Ulandang, Damatog, Rangaban. Nandyan na yung mga pabahay nila, sir. Na leader ka pa rin. Leader ka pa rin kahit nakapayapaan na dito sa area mo. Ano pa rin? Actually, sir, ganun yung ano. Kasi yung mga surrenderies natin, sa akin yan sila tumatawag na, kumbaga sa akin sila nagkakuha ng kuman. Kumukuha ng kuman na, ano ba yung dapat namin gawin? Ano ba yung dapat gawin na hindi tayo mapagalitan ng tropa, hindi tayo mapag-initan ng pulis, o ano ba yung mag-init sa atin. Sabi ko, balik kayo ng MILF kasi advice naman yan ng tropa. Kung gusto nyo, kasi hindi nawawala yung pag-aawak ng baril dyan. Kasi dahil sa tinatawag na rido, so pag ikaw may karido, hindi ka membro ng MILF, kawawa ka talaga. So kaya, balik sila ng MILF, yung mga returnees natin, subaybayan natin yan na kung saan sila, kung ano yung ginagawa, alam natin yan. Yan ang second episode ni Commander Aguila.